natin kasi nga po, meron tayong moment. Ang moment natin na ito. Ito si MU natin. Nakikita niyo po ba? Remaining none. Next po natin dito, ito si column. Ito yung 0.75. Meron tayong thickness. Okay? Next po natin, pile cap, 0.6 meter effective depth. Again, may effective na tayo D. Ito, lagyan natin D. Mahalaga yan. Tapos, 1.4 daw po yung bawat isa. Actually, basic nga po ito eh. Mas mahirap po yung nauna natin eh. Matingin tayo dito sa ating problem. Sa ating problem po natin, ang unang solve mo dito, pinakamadali, is yung ating summation of discrete natin. Unahin natin ito yung summation of discrete. Kasi, ganun yung mga steps talaga. Summation of discrete nun eh. Bago ako sa spacing ko, parang sobrang laki ng space dito. Ano nga? Pusod ko na lang. Guys, ang ating magiging summation of discrete po dito ay ito Summation of discrete natin. Solve muna natin. Yung moment po natin, ganito yung bending, tama? So, ang nangyayari po kasi dito, okay, so silip tayo dito. Ang summation of discrete po natin, ibig sabihin po niyan, itatransfer daw po natin yung ating mga to, yung mga tatlo na to, papunta kay gitna. Apat pala, papunta kay gitna. Okay lang? So, eto po ang nangyari. So, ang mangyayari po dito, S daw po natin, ano? Ang S natin dito, ilang ba S natin dito? Ang S natin dito ay 1.4. Ito, 1.4. Eh, gagamitin natin. Bakit yan, sir? Labo naman ng mga nalagay kong kapal. Lalabo. Binawan ko lang konti lahat na. Kasi masyadong unipis. So, ito po kasi, meron tayong 1.4 meters. Ito, 1.4 meters. Okay lang? Kung 1.4 meters yan, summation of discrete natin, pagta-transfer lang po. So, yan. Summation of discrete, actually, ang magiging equation yan, summation of discrete or this summation of, uy, S squared na lang. Tawagin na lang natin yung summation of discrete, eto po yun. Yung magsisilbi nating D, eto po kasi yung pagta-transfer natin. So, yung S natin, siya po yung magsisilbing D. Eh, di ba apat yan? Apat na 1.4 squared. Nakasadyo ba tayo? Sir, bakit hindi pa ganun? Kasi yung moment po natin ay pa ganito. Okay lang? So, yung summation of this squared natin yan. So, kalalabasan po ng summation of this squared natin is equal saan? So, kalalabasan po niyan is equals po sa 7.84. Tama ba? Okay, tama siguro yan. Meter squared. Okay, meron tayo dito 7.84. Kailangan na natin ma-solve dito. Ayan. Okay na yan? Physical saan? So, ano yung kailangan natin, sir? Bakit kailangan mo i-compute agad yan? Kung meron tayong summation of discrete, ngayon, actually halos lahat given eh. So, dito, meron tayo ditong actual load, PU. Number of, ano natin, piles. Siyempre, N natin is 5. Tama? Number of piles is 5. Next po natin, area. Area natin,
Binigyan mo tayong area uli. Kung wala tayong area, madali lang po si area natin. Ay, number of parts lang pa lang, di man tayo kailangan si area eh. MUC natin, ay na rin po magsisilbi natin si 1.4. So, ganito po magiging tendency natin dyan. So, tawagin na lang natin ganito. Sana ma-imagine nyo. Tawagin ko itong file 1, file 1, ay, green na lang. File 1, file 2, file 3, file 4, file 5. Okay lang? Mga file yan, mga files. Again, ito ka ako si MU, di ba? Alam niyo naman siguro na ito yung MU natin. Okay lang? MU natin. Si something. So, okay na po siguro to. So, masolve na natin si ating file 1. So, ganito po kasi yung file loads R1. So, di ba sinabi ko sa inyo ang general formula sa file capacity of each file. Ito gamitin natin. Sa file capacity of each file natin, ito, si R natin for the file capacity. So, pwede natin masolve si R1, R1 and R2. Nagigets niyo po ba si R1 and R2 natin is mako-compress? Na-imagine po ba ng lahat? Hindi po ba ang ating moment pa ganito? Maiipit po yung dalawa na to. Na-imagine niya, di ba? Dahil nga po ang moment natin is papunta kay 1 and 2. Maiipit po si 1 and 2. So, ibig sabihin, nagigets po ba natin lahat na mako-compress po yung part na to? Nagets po ba? Tapos, eto po ay matetense yung part na to. Nakasunod dahil sa moment. Si 5, walang mangyari kay 5 kasi walang lever arm yan. Sa gitna lang eh. So, ibig sabihin, ang mangyayaring equation natin dito, simple lang. Tingin tayo dito. File loads, unahin natin si R1 and R2. Si R1 is equal sa R2. Actually, meron na pala tayong nakaprepare dito para hindi tayo mahirapan. So, tingin tayo dito sa ating calculation. So, ito pa nangyari dyan. Wala bang ibang snipping tool ulit. Explain ko na lang. Kasi sinulat ko to, parang common sense sa may ibang part, sasayang lang yung oras. Okay lang? So, ganito po mangyayari dyan. Ganito po mangyayari dyan. So, copy ko lang to. Ay, hindi. Drawing ko na lang to. Yan. So, tingin tayo dito sa ating solving. Di ba general formula natin to? So, magiging working equation natin dyan is ito. O, tingin tayo dito. Ay, sir, parang hindi ko siya magets. Hindi ba makakompress ka ko yan? Kaya nga po, kung si R1 and R2 parehas po sila mararanasan. Bakit negative to? Di ba lahat po sila makakompress? Kaya po negative po yung lahat po ng to. Yan, negative yan. So, eto po, ma-minus ulit. Bakit ulit minus to? Kasi nga po, mako-compress si 1 and 2. Dahil kay moment. Ang pinagkaiba kay 3 and 4, dito naman po yung magbabago. Pero dito sa mga to, pare-pares lang tayo negative, di po ba? Lahat po ng mga files ay negative. So, dito po kay 3 and 4, dahil nga po matetense yan, sa ating MC over I, sa moment natin, magkakaiba sila. Nakasunod kasi matetense to eh. Direct substitution, si R1 and R2, 907 mararanasan. Again, si R1 and R2, ang mararanasan daw po rito ay 907 kilonewton. Okay lang? So, si R3 and R4 ang maranasan natin, ganun din po. 692 naman po na compression. Ganun din po si ating R5. Si R5 wala po tayong moment kasi walang lever arm. So mararanasan niya lang mga pointed load. So para magets po natin yan, ganito po kasi pinaka-itsura niyan ng bawat isa. Ito po yung bawat isa natin. Ayan, tanggalin ko lang to. Ayan, tanggalin ko lang to.
Ayan, ito po kasi itsura nun. Ayan, nagets po ba ng lahat? So, na ganito po ang kalalabasan, kaya po, ang nangyari sa ating problem, na imagine ano, so sana na-imagine natin, na ang nangyari po dito ay nakokompress si R1 and R2, nandito silang dalawa. So, ito po si number 4, ito po si number 3, number 4, nabaliktad lang yung numbering pero gets nyo naman siguro, ito si 2, 2 and 4 magkatapat, tama naman, and so on. Na-imagine po ba ng lahat ng nangyayari? So, yung checking natin para malaman mo kung tama, ito po yung checking natin. Pero tama po yan. Nasunod? Walang bago? So, ang tanong, first question natin, ngayon pa lang tayo magtatanong. Kasi sa first question dito, is equal saan? Ay, kaya pala maliit, malayo. First question, compute the one-way shear stress. Di ba wide beam shear stress yan? Again, ang tanong po dito, one-way shear stress. Ibig sabihin yan, wide beam shear stress. So, ang tanong dito, what is the wide beam shear stress? Shear stress. So, wide beam shear stress natin, ito po yan. Okay lang? Sa wide beam shear stress po natin, ang nangyayari po dito, iisipin mo kung sino po yung pinakamalakas po. Di ba naalala niyo sa puting? Ulitin ko sa puting natin kanina. Ito. Di ba sa puting natin kanina, kung saan po yung pinakamalakas or pinaka-critical po yung itsura, dun po tayo magkakaroon ng pagkaputol. Tama? Ulitin ko. Katulad kanina, kung saan po malaki chance na maputol, dito po tayo napuputol. Tama? Mas delikado po kasi yung side na malawak dito, kaya dun siya naputol. Dito rin po, ganun din po yung concept. Okay lang? Ang ginagawa po natin dito sa concept natin, eto. So, tanggalin ka lang. I-side view ko lang siguro snipping tool natin. Nakaready naman po lahat ng mga drawing natin dyan eh. Eto pa. Tanggalin ko lang si ERC. Yan. Ano nga yan? Naputol kasi eh. Okay lang yan. Putol kasi eh. Okay lang. Ayan. So, ito pa nangyari dyan. So, tinakal po natin kanina sa mga puting pa lang. Ano pa meron sa puting pa lang? Di ba sa puting pa lang, tinakal po natin kung sino po yung pinakamalakas, dun po mapuputol. Okay lang. Katulad dito. Dun critical kanina eh, pinakadelikado. Dito sa 1 and 2 po critical. Naalala niyo po yung distance? Sinabi ko po sa puting, kapag wide beam or pagkaputol, sa wide beam shear stress, saan po tayo napuputol? Ito, umpisa pa lang Napuputol tayo, binilugan ko to, the distance from the face ng ating support, which is column natin. Okay? Which is the column. Same as well dito, di ba ang moment natin pag ganito? Ito yung tsura ni moment natin MU eh. Kung ganyan yung MU natin, hindi po ba, kung ganyan yung MU natin, ang nagiging tendency po dito, ang pinaka-critical, etong 1 and 2. And saan napuputol? Palagit palagi. Ito, ang mangyayari dito is what? The distance. So, kung di distance tayo, lumalabas yung talent ko guys eh. So, sensya na kung medyo boses ko, no? Medyo hindi talaga okay pakiramdam natin eh. So, kulang sa lambing ba? Ay, joke lang. Diretso tayo dito sa ating calculation. So, dito sa ating calculation,
So, ang mangyayari po dito, MU natin, so dito po critical. So, dito sa critical, sa 1 and 2. Kung critical tayo sa 1 and 2, dito po mapuputol. Laging di-distance na. Kung di-distance yan, na-imagine po na lahat, ito po yung nangyari. So, iisipin mo ngayon, paano po yung itsura niyan? Actually, nakaprepare ako dyan ng itsura. Ito po itsura niyan. Ay, wala shirt. Nawala yung prince. Yan ang prince. Hindi ko sasulat yan. Gusto ko ma-imagine nyo kung saan po yung nangyayari. Ito po yung side view niyan. Ito, yung side view natin. Ayoko ng ano, yung to drawing pa. May tagal yun. Box lang yung kanina, ngayon iba na eh. So, ang nangyayari po ngayon, so, meron tayong pinaka-critical. Ito po, hihiwalay, kapag hiwalay na part, ito po nangyari. Tama, R1 and R2. From that R1 and R2, kung matitibag po yan, ito matitibag to, matatanggal. Kung matitibag to, matatanggal. Ang magiging tendency po natin dito, ay may nagtanong. Sir, parang wala sa answer key yung ano, 1.958. Typo lang yan. May nagtanong kasi dito, bakit daw wala sa answer key yung 1.958? Yung tanong pala dito, wala sa choices, no? Typo lang to, no? Sa answer key dito, 1.958. Yan. Typo lang yan. Typo lang ako. Hindi ko alam sa ko nalagay ka. Ibang tanong kasi yung nakopy ko dyan eh, yung choices, kaya yun lang naman. Baka may tanong kayo eh. So, ang nangyari po dito, sa ating problem, so we have compute the one-way shear stress, wide beam shear stress. So, di ba dito po mapuputol yan? Kung mapuputol po dito sa pile cap yan, naalala niyo pa sa anong distance to? Di ba patulad sa ating mga puting di distance to? Tama? Eto B to, di ba si B natin? Ilan ba si B? 3,400. 3.4 meters. So, recall mo na lang na. Sige, pakita ko sa inyo. Eto po, sinabi, eto po si B, matic, eto yung L. Eto yung ating thickness. Binigyan tayo effective depth, D yan, 0.69. So, ibig sabihin, 3.5 meters, eto, D natin dito, 0.69. Kasi dun tayo napuputol, di ba? So, eto po, dito po siya napuputol sa part na yan. Liitan ko lang to. Masyadong mali. Okay na yun. Para makita natin yung nangyayari. Uy, ayaw. Sulitan ko lang nga po. Ulitin ko. So, eto 3.4 meters. This is 3.4 meters to. Pero mamaya gagawin natin no? Kasi sa calculation natin MPa, Newton per mm squared. Syempre, alam niyo naman siguro kung bakit natin ginagawa to para mabilis yung calculation. Saan po ba nagkakaroon ng shearing? Katulad kanina, dito po yung area na mag-slide. Ayokong formula base tayo. Kung ayoko ng formula base, ang mangyayari po dito, ganda. Ito po yung area na mag-slide, oh. Ito po yung area na mag-slide. Ang slide area natin, etong part na to, yan. Ito po iisipin mo, ano yung area na mag-slide. Parang kanina lang din, wala namang bago po dyan, promise. Ito po yung area na mag-slide. So, paano yung area mag-slide? Ang area na mag-slide natin, same lang po sa concept ng ating footing na spread. So, ang mangyari dito, B times tayo ng D lang. Diba same lang din? And same lang din po yung calculation natin. That the wide beam shear stress is what? Ang hinahanap, di ba, wide beam, di masyadong malad. Ang ating wide beam shear stress is calculated as what value? Alam natin na ang ating wide beam shear stress is equals po sa ating force, VU, over phi para maging nominal, area na mag-i-slide. Yun lang. Di ba si VU natin, mas madali dito si VU? Kasi wala na tayong QU sa ilalim. Si VU, sa mission of forces ka lang, in fact, basic po si VU, kahit hindi ka na po
Okay na, kasya naman pala. So, VU natin, kahit hindi ka na po, pero pakita ko pa rin, summation of forces horizontal, vertical equals 0. Kahit hindi ka na maganyan, pero kita mo naman siguro, si VU is also equal saan? R1 plus R2 lang. Ganun lang kasimple si VU. Nakasunod? So, yun lang. So, direct substitution, this is equals po sa R1, si VU is equal sa R1, generalize ko na, para kapag may magpabalik natin, si VVT natin, RMS, ganyan lang calculation natin. Di naman tayo formula halis. Force over area yan, guys. Di ba hindi man mahirap? Direct substitution tayo. Si R1 natin, ano ba si R1? Nakalimutan ko na. 901.1, 907.143. And R2. Parehas si R1 and R2, ito po. 907.143 times 2 na lang natin yan. Sa direct substitution tayo, ang wide beam shear stress natin is equal saan? Dalawang 907.143. 907 point tayo ng 143. Kilonewton to, ano? Kaya times 10 raised to 3. Para maging ano? Newton over tayo ng phi. Di ba shear yan? 0.75 tayo. BD natin is equal saan? Ang B natin, 3,400. Ito po, nasa taas. 30, ay, nasa taas. Ito po. Then, D natin, 690. Para maging mm. 3,400 mm. Ay, hindi. May na. Sa 690. Para isahan lang. Mm squared. Yun po ang kalalabasan ng ating calculation. So, ganyan po yung magiging calculation natin. Isolve mo lang po yan. Ang kalalabasan daw po, yung wide beam shear stress is equals po sa ating 1.186 MPa. Wala nang checking, okay na po ito. Cover naman po kayo sa sinabi ko kanina. Kasi, wide beam shear stress lang may tinatanong. Di man allowable. Okay? So, kung ano yun po yung sagot natin. Nakasunod. So, ganun lang kasimple si ating 1. So, next po natin dito, si ating two-way shear stress. Actually, basic lang din si two-way shear stress. So, ito po si number 14 natin. 15 pala. Iba yung numbering ko dito. Okay lang. Wait ba mali? Ayun, mali yung mga nakopy ko kaya. Muna, kailangan. At least alam niyo yung solution. So, iusod ko lang dito no, para hindi sayang space. Gilid ko lang dito po. Okay na po yan para pumantay man lang ba. Yan po yung calculation natin. Next po natin dito, number 15 tayo. Compute the two-way shear stress. Again, pag sinabi natin two-way shear stress, that's the punching shear stress. Yan, shear stress. Tawag na lang natin punching shear stress. Ito po yan. So, pag sinabi natin punching, dalawa po yung solution natin. So, ito paste ko na lang kasi po, medyo sabihin natin matagal lang ng onte. Pero hindi ganun katagal. Yan. Easy lang din to guys, promise. Kaya po ako nagkaganto kasi dalawa solution katulad ng ating ginawa kanina. Same na same lang din po yan. So, explain ko na lang din po. Ay, nawala si at tanggal agad. Wait lang. Nawala ang ating snipping tool. Snipping tool ulit. Okay, diretso lang ako dito. Saan ko ba nilagay yan? Eto. Ay, hindi dyan. Ito. So, dito po tayo ito ipapaste lang po natin ito. No? So, lakihan ko na para mas malaki yung ano. Ay, di pala snipping tool pala dapat. Yan. So, tatanggalin lang ang part.
Isa pa. Ito baba. Yan. 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 Iyan. Iyan. Sigon. Okay lang ta. Yan. Sa tingin tayo dito sa ating calculation, ano? So, tatanggalin ko lang po yung mga hindi kailangan. So, kasi po, direct substitution lang to. Katulad ng ginawa natin kanina sa ating same na same sila, guys. Promise. Pansinin nyo to. Wait lang. Sabihin ko lang din to. Bagal ka magturo ngayon, ano? Kasi unlike sa iba, like WSD. Ito kasi, guys, kung alam niyo po nangyari sa board exam, nagkakatalo po sila sa design. Like dito sa mga gantong mga topic. Kaya gusto ko po kasi, pag dumating tayo na nag-review na kayo, medyo, di naman advance, pero parang gano'n na nga. So, gusto natin, ay, may ganito pa pala. Galang-galang to. So, medyo gusto natin parang okay na tayo. Di na tayo maghahabol. Yan. Tapos yung mga tinuro ko, ayun, promise to, ano na lang, aralin nyo na lang. Madali lang naman ta. Tapos tayo dito sa punching shear stress. Di ba sinabi ko po sa inyo, eto po, ang titingnan mo po kasi dito si column. So siguro para mas maintindihan natin muna, i-drawing muna natin, kakopy ko lang dito si column part. Eto si column part natin, ano, column part. Patanggalin ko lang to. So dito, paste ko lang to. So may papaintindi lang ako sa inyo concept para dito, diretso na lang tayo. Lipat ko lang dito. Uy, nalipat yan. Yan, direct para mamaya bigay ko na lang agad. Ta, yan. Okay na ta. So, tingin tayo dito sa gilid. Yan. Ang tinatanong punching. Pag sinabi nating two-way shear stress, since ito lang naman si column, dun tayo magbabase. Tama? Kung ito po si column, dyan tayo magbabase kay column lang. Ito po si column natin. Kung si column natin yung ibabase natin, ano ba si column natin? Tingnan natin si column size, no? Ang column size natin is, ito po si column. Ano ba si column? To. Asan ba si column? Parang 500. Asan ba si column natin? Puting daw. Dapat, ay parang mali ito ah. Column to. Wala nga. Meron yan. Baka nakatago lang. Meron yan. Dapat meron yan. Tingnan ko lang po sa NSCP question. Baka hindi ko lang na-copy. Meron po, ano. Kasi kapag wala, hindi ka pwede mag-imbento doon. Dapat meron yan. So, ang mangyayari po dito, walang ata ako nailagay. Wala nga, na column 5 files. Sinabi dito, directly below the column. Okay lang? Actually, hindi nga to column eh. Bakit? File cap nga po to. File cap yan. Naputol. Ulitin ko, mali yung given dyan, ano? So, kaya nakakapanibago yung nangyari. Hindi to column, file cap po to. Ang galing ko ito. So, eto po, file cap yan. Again, tanggalin ko lang to. File cap po kasi ito. Hindi siya column, no? Masyadong malaki yung 3 meters. File cap po yan. File cap din po yan. File cap. So, copy paste natin yan.
naputol. File cap din po to guys. Kasi length yan, thickness. Effective set ng file cap given din po. Si column walang nakalagay. Siguro mag-invento tayo. Or hindi tayo mag-invento. Check ko lang po yung ano no. Yung 500 by 600. Di ibig sabihin, kung magiging ganyan calculation, back solve ko nga po. Mabilisan lang. Magiging 3,200. 83. Mabilisan lang po guys. Mga 30 seconds. 0.75 ng 4. So, kailangan daw po natin ng x plus 600 times sin ng d. So, ano na ginagawa mo? Okay lang. So, dapat ang maging sagot daw dito is 1.616 sa answer key. 1.616. 1.616 sagot dito, ano? Hindi ko lang ba't namali tayo ng copy dito eh. Hindi ito yung choices. 1.616 yan. O kaya wala na tayo dito. Mag-invento na lang ako ng given. Okay lang? Para lang ano, mas magets po natin. Okay na ngayon. Mag-invento na lang tayo. Kunyari, si column natin So si column natin, walang nakalagay talaga guys eh. Tama si bossing. Kung wala nakalagay dyan, dapat meron. So si column natin, assume natin column. Column, dapat meron Sabihin natin 500 mm by 500 mm. Kung 500 mm by 500 mm yan, sa mangyayari kay column natin, ay inassume ko na lang no kasi nakabase po tayo dito. Just imagine, eto po si column natin. Tawagin na lang nating A. Para maiba naman, eto tawagin nating A. Kung kanina, Z po tawag natin, A naman tawag ko dito, trip lang. A. 500 na. Hindi dyan mapapunch. Naalala nyo ba ang distance kung saan mapapunch? So, eto po, iba yung kulay. I-box natin to. Diyan po mapuputol. Ibang kulay na orange na lang. Naalala nyo yung distance na to? Kung A po yan, A po yan. Okay, recall. Saan po distance na puputol? Yan. Ang distance po na puputol dyan is eto. Eto. Naalala mo, di ba, parehas na parehas po sa ating footing? Naalala mo ba D over 2 to? Naalala niyo po ba na D over 2 po yung mga to? Naalala mo, syempre, ang galing mo na kasi. So, proceed tayo dito. D over 2 tayo dito. D over 2 tayo dito. Yan. So, ibig sabihin pala, D over 2 to, D over 2 to, D over 2 to, D over 2 to. So, ibig sabihin, katulad kanina, ano to? Magiging A plus D tayo. Na-imagine natin to? This is A plus D po. Kasi po, square column tayo. Kung hindi square column, D plus A plus D yan. Ito ganun din, A plus D tayo. Nakasend po ba tayo dyan? Kung A plus D yan, A plus D yan. So, ito pong N natin na sinasabi niya dito, A plus dito. Ito, A plus D rin po to. Sunod, ganun din po dito, A plus dito. A plus D. Ito, A plus D rin. Medyo maliit, pero sana nakakasunod pa rin. A plus D po yung mga yan. Maliwanag po ba? So, ano po ba A plus D natin? Ang A plus D natin, dito ka nalagay, D is equals po, in terms of mm, nabay A natin, 500 mm, plus 600 mm. Yan. Pwede mo i-diretso, o kaya ito na lang, 1,100 mm. So, ito po yung pwedeng tawaging N. Kasi ginawa dyan ni Sir N po ginamit eh. Again, N natin, which is equals sa A plus D rin,
is equal sa 1,100. Okay lang? So, pwede mo po i-consider dito, di ba sinabi ko katulad kanina, may mabubutas na part, may matatanggal, tapos may matitira. Okay lang? So, katulad kanina, meron tayong mag-sharing na part pa rin. Ito po yung mag-sharing na part. Kung may mag-sharing na part tayo dito, ito po yung mag-sharing na part tayo dito. Okay na yan. Area na mag-slide to. Slide area. Okay lang? So, ang area na mag-slide, dito ko na lang ulit ilagay. Ito rin din po yun. Same lang po talaga sa sa kaninang ano yun? Um, spread putting. Okay na yan. So, ang ating area na mag-slide, siguro gets na natin to. Mabilisan. Is equal saan? Is equals po sa apat. Kasi eto dito, di ba? Effective depth yan. Alam natin yung lahat. Effective depth to, di ba? So, apat na. A, unahin natin. A plus D. Times mo na kay D. Times mo na kay 4. Okay? So, eto po mangyari dyan times 4. So, same na same. Eto lang din po yung area na mag-slide. So, this is just simply force over area na mag-slide. Again, yung PCS na nakikita nyo po dito, kahit di mo nakabisaduhin, ito lang po kasi sa area na mag-slide lang din. Yun lang, force over area. So, bago yung lahat, dito madali lang po kasi, tinan mo. Di ba, mangyari dito, apat po yan. R1, R2, R3, R4, except yung R5. Ito agad si VU. Kasi siya ilalabanin ni VU natin. Or pwede pong gawin mo dyan, solution number 2 yung nasa loob. So, PU, may PU tayo dito, yung kaninang malaki. We have 4,000. Ang lalaban po dyan, si ating R5. So, 3,200. Kahit ano gamitin mo, kahit sino po gamitin mo dyan, same lang pong kalalabasan na VU natin for 3,200. Then, area na mag-slide force over area lang. Ang magiging kalalabasan po ng ating sagot is 1.616. Ganun lang po kasimple yung calculation natin dyan. And last naman po natin problem, again, pag may tanong kayo, ano lang po chat nyo lang ako. Saan na ba yung last problem dito? Again, di ko na po sasama ito. Ito, madali lang po ito. Statics lang po. May form a solution tayo dyan. Ito, hindi po muna aralin, retaining wall yan. Hindi na po ako maglalagay niya kahit sa exam niya. Sa retaining wall. Medyo malayo na po kasi. Nagmamadali lang po ako nag-send ng file. Hindi na kung ano po. Pero yan po, pinakamahalaga. Sa board exam po kasi, isa palang, dalawa, isang beses palang lumabas sa board exam yan to more than 10. More than, nasa 20 may get. Yung mga tinuturo ko na to. Kaya, yung malaki chance yung ginagamit natin. Wala pang palag na yun sa board exam, promise. Again, so ito po yung magiging sagot natin dito. Sige na nga, shade ko to. Ito yung magiging sagot natin. So, pag may tanong kayo, no? Madali lang po intindihan. Solution 1, solution 2. Or sa Valeria. Okay na to. Next po tayo, critical moment. Madali lang din po to sa ating last number. Sa critical moment po natin, basic lang lalo. Ayun, tapos na agad yan. Or so, ang mangyayari po kasi dito kay critical moment natin, tanggalin ko lang to, hide ko lang to. Ay hindi, baba ko na lang. Kasi last naman na. So, ang gawin ko lang dito, snipping tool ko lang. Ito pinakamadali sa lahat. Bakit? Tingnan nyo mabuti kung gaano kadali. Tanggalin ko lang to. Hindi kailangan. So, nasa baba. Ay, hindi nabubura. Ah, ay, hindi nabubura. Hindi nabubura dapat yan. Ito nabubura na. So, ang oras na ba? Sakto lang naman time natin. May humili pa kasi si Sir kanina, no? Okay lang. Sakto lang din naman. Lalo kung face to face to.
Okay lang yan kahit na mabait naman si sir. Masarap magluto po yung asawa ni sir. Okay na 'to. So, yan. Ganda nga ng buhok ni Sir White, eh, parang sa Alaska. So, diretso tayo dito sa ating ano, um, eto po ano, diretso po tayo dito sa last problem sa ating calculation. Eto pinakamadali sa part na 'to. Bakit? Naalala niyo ba yung moment natin? Dito po sa moment, ang dami na pala nasasagutan kahit papaano na. Naalala niyo paano mag-calculate ng moment? 'Di ba 'pag nagmo-moment tayo dito, katulad kanina, aware naman po tayo dito that parang uniformly distributed load QU times X over 2 kasi nga po uniformly distributed load. Dito naman po, ang ating calculation, same lang din po, pero hindi po tayo uniformly distributed load, kundi pointed load. Nakasunod? Ulitin ko. So, ang nangyari po ngayon, nagkakaroon po tayo ng moment. Ito po yung moment natin, no? Dito po nag-o-occur si moment. Bakit? Sila po kasi pinakamalakas kay 1 and 2. So, parang mangyari dyan, pointed load lang po, dalawa. Nag-gets nyo? Kunyari, ito si R1, tapos si R2, iikot lang sila. So, P times L lang. Yun lang, direct substitution lang. Kaya nga po dito, ang magiging moment, iikot nga po si pointed load. Ito si ating tinggay dito. Ito po si ating R2. Ito po si R2 natin. Ito po si R2. Kung yan po si R2, ang lever arm niya po is Z. Okay lang? Again, Z po yung lever arm natin. Ang kailangan natin, distance hanggang dito sa base ng column. Kasi pinaka-critical, katulad kanina, anong distance? Ang critical natin palagit palagi is dito po sa base ni ating column. So, ibig sabihin katulad din dito sa ating files, critical po dito sa face ni column. Dito ang distance natin center to center ng ating files. Hanggang dito Z ang kailangan mo dyan. Madali lang masolve yung Z. Z natin, makakompute natin using what? Ang ginawa ni Sir, ganito. Pwede rin ganito. Solution number 2 with Z. So, ang gawin mo dyan, di ba yung S natin is equivalent po sa saan? Di ba Z plus A? Tama? Pwede mong gawin dyan, ang gawin natin dito, para ma-solve si Z, mabilisan na lang ganito. Mas madaling intindihin to para sa akin. Yung Z natin is equal sa S, bawasan ko po ng A over 2. Mas madali yan. Ito S natin. Ito yung S natin, oh. Ito yung S. Bawasan mo lang po ng Z ng ating A over 2 para mapunta dito sa gitna. Okay lang. Ay, tama. So, S natin ito, wala din ito, A over 2. Ito yung A over 2 natin. Mula dyan hanggang dito, A over 2 po yan. Tama? Okay yun, gets mo na yan. So, ang kalalabasan po nito, pag kinalculate mo yan, same na same lang din po. So, pakita ko lang po, this is equal saan? S natin is 1.4 minus A over 2. A natin 0.5 over 2. So, ang kalalabasan na Z natin, same na same lang po yan, 1.15 meters. Same lang din po yan. Solution 1, solution 2. Kahit ano po gamitin mo? Okay na yan. So, next po natin, moment lang po kasi P times L lang yan. Si R2 times mo lang kay Z hanggang dito. Ganun din po si R1. Times 2 mo na lang. Ang kalalabasan po ng ating magiging sagot dito, moment lang pala yung tanong dyan. Opo, critical moment. Sila po yung pinakamalakas na makakaranas ng moment. Kaya po dyan, ang magiging tendency po natin is P times L lang. Okay? So, wag muna kayo malas. So, ayan, dyan ko lang tatapusin. Siguro isa-save ko muna no, para pag-i-send ko na lang save send sa inyo. Pati recording natin. Eto, i-save ko lang po muna lahat. Check ko muna po yung ating file. I think natapos ko naman po yung dapat ito tapusin. Yung mga di ko natakil, asahan yun, wala naman sa exam natin yan. Pero yung mga yan, RCD3, UPHS discussion na lang. Discussion.
Yan. Ito po ito. RCD3 discussion natin. Okay na po ito. Then, si puting natin. Saan ko upload yan? Hide ko lang to. Itayin pa namang onte. So, RCD2, additional notes. RCD Baguio to eh. Dito na lang. Gawin na lang natin ibang title. Additional notes. So, eto, dito natin lagay yung ating discussion. RCD3 U pages. Discussion. So, create na lang po natin yan. Check na lang natin dito. Ito, tsaka yan. Upload na lang po natin dyan. Ito muna tayo kay RCD, ano? Tama ba? O, tama. Additional notes. Ito muna isa-send ko muna. So, check nyo po yung isa-send ko ngayon. Copy natin dito. Punta tayo dito kay ating meeting. Zoom meeting natin. Ayan. Ito muna kay RCD part. Ay mo sulatan. Galing ko muna nga. RCD notes. And RCD3 discussion. Yan, yung una. Next po natin is yung mga formulas na. Ay! Cancel, cancel, cancel. Yan. Next po natin dito, share ko lang ito mga formula. Additional formulas. Additional formulas. Ayan guys, check niyo po yung notes natin na yan. So, I think yan ko lang po. Dami nawala ah. Uy, sakit. Si sir, dami raw nawala. Sir, nandiyan ka pa sir? Yes, sir. Okay na po ako, nasend ko na po rin sa kanila. Pero send ko ulit sa'yo. Ay, yung nga, upload ko na rin pala yung recording, no? Stop ko na yung recording. So again, check nyo na lang po sa lahat ng notes natin. Stop ko na rin recording. So, ayan na po sir, tapos na po ako. Okay, sir. Sabi, Thank you. ala na po ikaw sabihin sir, okay na po. Sige sir, mauna na po ako. Listening. Everybody, thank you for listening. Thank you po, bye-bye. Yung ano na, copy nyo po muna na, baka kasi mawala kasi di ko pa nakakopy. Saan ba yun? Copy ko lang. Naka-stop sharing na ako, di ba? Okay ba ma-share ko eh? Copy. Send ko lang ako kaya na. Kay Sir Mendoza. Uy, tapos send ko lang yun po itong additional files. Ito, copy ko lang to. Send ko lang kay Sir Mendo. Yan. Okay na guys, bye-bye. That's it, nasend ko na kasi. Yung recording, upload ka rin po dun sa RCD something. Bye-bye.